Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating daily devotion, prayer and fasting for the nation na nasa ika-31 yugto na po na may tema pong ang aking latest encounter with Jesus. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ngayon ay manalangin. Lord, Father God, we praise you, Lord. We adore you. We glorify your name, Panginoon. Lord, Panginoon, salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon, na binigyan niyo po ako ng pribilehiyong Panginoon na makapagsalita at ma-share po ang inyong mga salita, Panginoon. Naway, Panginoon, i-guide niyo po ako na maihag ko po ito ng maayos, Panginoon, at maintindihan at maisa puso ng mga tagapakinig, Panginoon. Naway ang mga salita mo po ay maging kalakasan po ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo ko lamang po ay tinataas ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ayan. Muli, welcome po sa ating daily devotion, prayer and fasting. Ang ating key verse po tonight ay matatagpuan po sa Isaiah chapter 41 verse 13. Ang sabi po, "For I am the Lord your God, who takes hold of your right hand and says to you, do not fear. I will help you." Sa salin naman po ng Tagalog, ang sabi po ay, "Ako si Yahweh na iyong Diyos ang magpapalakas sa iyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo." Story time po, share ko lang po. Ayan. Last week po, medyo emotional po ako, malungkot po ako. Ayan. Every night po, bago kami matulog ng anak ko, nagpe-pray po talaga kami. One night po, sobrang napuspos po ako ng Espiritu Santo noon. Talagang grabe po. Grabe po yung iyak ko noon kay Lord. Na hindi ko na nga namalayan na katabi ko po pula ang anak ko noon. Talagang grabe yung prayers ko. Dinain ko po lahat kay Lord ng mga mabibigat po. Lahat ng problema ko sa loobin ko, iniyak ko po talaga kay Lord. Tapos po, yung anak ko po, pinanasan yung luha ko. Ayan. Tapos, ang sabi niya, "Bakit ka umiiyak, Mami?" At that moment po, na-realize ko na parang hindi siya yung nagsalita na yun. Parang si Lord yung kumausap sa akin. Ayun. Parang siya yung nagsasabi sa akin na, bakit ba ako umiiyak? 'Di ba? Bakit ba ako nagwo-worry sa mga bagay na hindi ko naman kontrolado? Bakit ako nag-aalala, natatakot sa mga mangyayaring hindi pa natin alam at wala pa tayong control. At moment, parang si Lord yung kumausap sa akin na ni-remind ako na, "Anak, huwag kang mag-alala sa mga bagay na hindi mo control." Ayun. Huwag kang mag-alala kasi nandito lang ako. Nakaalalay sa'yo. Ayun. Pag natatakot ka, huwag kang matakot. Sabi nga di pa po sa Isaiah 41 chapter 13, "Ako si Yahweh na iyong Diyos ang magpapalakas sa iyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo." Ayan, tama nga naman po kasi si Lord talaga po ang madalas po talaga sumasagip sa atin pag may mga times na mabigat, may problema po tayo. Ayan, hindi maiwasan po talaga na mahirapan tayo. Sa sobrang dami ng problema talagang minsan hirap na hirap tayo. Parang hindi na natin kaya, ganun po. Sabi nga po sa 2 Chronicles chapter 20 verse 15, "For the battle is not yours but God's." Amen, hallelujah. Sa Tagalog naman pong salin, ang sabi po, "Huwag kayong matakot at masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway. Ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo." Ayan. Pag si Lord kasi hinawakan na tayo, parang hindi niya na tayo bibitawan. Tayo lang naman kasi yung bumibitaw kay Lord eh. Tayo lang yung umiiwas sa Kanya. Tayo lang po yung lumalayo sa Kanya. Pero si Lord talaga, kahit anong mangyari, lagi lang nandyan, laging nakasuporta, alalay, nakagabay. Kahit minsan nakakalimot tayo sa Kanya, si Lord never. Never po siyang nakalimot. Talaga yung pag-ibig ng Lord totoo, yung pangako niya totoo. Sa mga panahong marami tayong problema, 'di ba? Si Lord lagi lang nandiyan nakaagapay. Tulad nga po ng kwento ng kay David at Goliath. Ayan, 'di ba po si David po ay parang tayong mga tao na napakaliit. Tapos si Goliath po yung problema. 'Di ba si Goliath napakalaki, ang daming armas po, ganun.
Parang isahalin tulad po natin si Goliath sa mga problema natin sa buhay na napakalaki, napakabagsik, kumbaga sa unang tingin pa lang matatakot na tayo kasi 'di ba? Liit lang natin eh, para tayong si David. Pero si David, inialay niya yung buhay niya kay Lord. Parang, Lord, ikaw nang bahala. Wala akong armas na malaki, maliit ako. Pero parang sabi niya, Lord, ikaw na lang. Kasi inaalay ko po sa iyo ang laban na ito. Kayo na po ang bahala. Kasi nga po, ang laban natin sa buhay, hindi lang para sa atin, kundi para sa, ay kasama natin si Lord sa mga laban natin. Ganun po. Kaya every time po na siguro marami tayong pinagdadaan ng problema sa ngayon, ayan, wag po tayong matakot. Sabi nga ni Lord, di ba? Wag tayong matakot dahil tutulungan niya tayo. Totoo nga naman po, hallelujah, amen, di ba? Lagi lang siyang nandyan. Lagi lang po siyang nandyan to guide us, to protect us, ayan. Pag may mga times na talagang hirap na hirap tayo, si Lord lang talaga ang makakatulong sa atin. 'Di ba? Si Lord lang po talaga yung magsisilbing guide natin sa mga panahong nahihirapan tayo. Si Lord lang po talaga yung magiging ano natin, kalakasan sa mga panahong natatakot tayo, nanghihina tayo sa mga problemang dumaraan sa buhay natin. Hindi naman mawawala yung problema sa buhay natin, di ba? Lagi lang nandyan, kasama natin. Depende lang po kung paano natin harapin yung mga problemang yun. Diba? Iba-iba, kanya-kanya tayong problema. May malaki, may maliit. Ayan, depende po yan sa sitwasyon natin. Pero, sa lahat ng problema na dumadaan sa atin, si Lord laging nandyan, diba? Never niya tayong iniwan. Never niya tayong sinukuan. Kahit minsan talagang, alam niyo yun, parang marami na po tayong pagkukulang kay Lord. Si Lord, lagi tayong tinatanggap ng buong buo. Ayan, kahit sa mga panahong parang talaga sumusuko na tayo kay Lord, si Lord never sumuko. Diba po? Amen po, diba? Sabi nga po, we don't have to fight for things na hindi nating kontrolado. Pag pinagkatiwala natin kay Lord, yung mga battles natin, mga suliran natin, maaari pong mag-succeed tayo doon or it led us to victory. Kasi nga si Lord yun, di ba? Si Lord ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Si Lord lamang po talaga. Palagi lang po natin sanang tatandaan na sa bawat problema po na kinakaharap natin, sa mga suliranin at pagsubok, never po tayong iiwan ni Lord. Ayan. Pag nahihirapan tayo, ayan, pag nasasaktan tayo, ayan, si Lord lagi lang dyan to help us, ayan, to rescue us, to sustain our needs, diba? Siya yung kalakasan natin sa panahong hinang-hina tayo. Siya yung nagbibigay sa atin ng liwanag sa mga panahong, alam niyo yun, ang hirap, kasi napakadilim, di ba? Si Lord yun. Si Lord lang po talaga ang pinaka-strength natin sa mga panahong we feel weak, di ba? Sa mga panahong malungkot tayo, si Lord lang ang magbibigay sa atin ng kasiyahan. Si Lord lang po ang magbibigay sa atin ng totoong kapahingahan. Ayan, sa mga panahong magulo pag-iisip natin, sa mga panahong, alam niyo yun, napakagulo ng mundo ngayon eh. Pero pag kay Lord ka, medyo gagaan ng buhay. Pag may problema po kasi tayo, tapos wala si Lord sa buhay natin, ang hirap po, promise. Ayan. Sa isang taon ko pong sa Church of the Living Faith, ayan, sa Church of the Living Faith, grabe po. Marami-rami na po akong pagsubok na pinagdaanan na minsan, at naisip ko na parang, kinaya ko, di ba? Kinaya ko pala. Na-realize ko na, buti na lang talaga, nandito ako sa Church of the Living Faith na mga panahon na yun. Kasi, paano kaya kung wala ako nun? Kinaya ko ba? Diba? Ganun po talaga. Kaya, natutuwa ko at napakasaya po ng puso ko na kahit na minsan ay sumuko ako kay Lord. Si Lord, hindi niya ako sinukuan. Tinanggap niya akong muli, ayan, pinapasok niya akong muli sa buhay niya, ayan. Kahit sino ka pa, ano pa pong nakaraan mo, ano pa pong nagawa mong kasalanan sa Kanya, tatanggapin at tatanggapin ka ni Lord. Ayan. Kaya salamat po sa Church of the Living Faith kasi ito po yung stepping stone po para muli
ay makasama ko yung Lord sa buhay ko, mas makilala ko pa siya sa buhay ko. At talagang napaka-bless ko kasi mayroon akong pamilyang, alam niyo yun, ipinakilala po sa akin ang Church of the Living Faith para maging tulay po, para mapalapit muli ako sa Panginoon. Ayan, maraming salamat po talaga sa mga taong iyon, Panginoon. Ayan, sa ating pagtatapos ay manalangin po muli tayo. Ayan, hallelujah, Father God. Salamat po, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, na pag-guide, Panginoon, sa araw-araw pong kalakasan, Panginoon, at sa walang hanggang pag-ibig niyo sa amin. Kahit po sa mga panahong lumalayo kami sa inyo, Panginoon, maraming salamat po sa pagtanggap sa araw-araw. Salamat po sa mga salita mo, Panginoon. Naway maisabuhay po namin ito sa aming pang-araw-araw, Panginoon. Salamat po sa gawain ito, Panginoon. Alam ko pong maraming marireach po ang gawain ito, Panginoon, para marinig po ang inyong mga salita. I-bless niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. I-bless niyo po ang mga pamilya, Panginoon. I-bless niyo po ang gawain ito, Panginoon, at mas lumago pa po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangangalaga, Panginoon, sa safety, Panginoon, at sa assurance, Panginoon, na nandyan ka, Panginoon, sa panahong nahihirapan kami, sa panahong natatakot kami, sa panahong nasasaktan kami. Salamat po sa pag-ibig mo, Lord. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Tinataas ko po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pinakamataas na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ayan. Amen, amen. God bless po sa ating lahat at magandang gabing muli po. Thank you po.